Purihin po ang ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa araw na ito na minsan pa po ay ginising mo pa po kami sa magdamag po na pagtulog. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy ang pagkilos mo po sa buhay po ng bawat isa na nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Humingi po kami ng tawad kung may nakikita ka po sa aming karumihan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin. At nawa po ay patuloyan ka naming napapasaya, Panginoon, sa aming mga ginagawa. Purihin ka po, Ama. At salamat din po sa patuloy ang karunungan mo po na ipinagkakalob sa amin sa pag-aaral po namin. Ito po sa Genesis chapter 5. Ikaw po ang patuloy ang mapaluguran at maparangalan. Yung pinapasabi mo lamang po ang siya kong masabi, Panginoon. Kontrolin mo po ako. Maging mga ginagamit po naming application and mga devices, Panginoon. Salamat po sa kayusan ng lahat ng ito upang patuloyan po na malayang maipahayag po ang iyong mga salita at maipaabot po ito sa kasuluk-sulukan ng daigdig na ito. Purihin ka po aming Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Genesis chapter 5 na po tayo. Papuri po sa ating Panginoon. Ang title nga po is The Generations of Adam. So dito po sa chapter 5 ay makikita po natin yung list of descendants po ni Adan mula po sa kanyang anak na si Seth hanggang sa kanyang kanununununuan na si Noah. Great grandson po niya si Noah. At makikita din po natin dito kung gaano katagal po na nabuhay po ang mga naunang tao noong unang panahon. And yes, dito tayo nagmula kay Adan at kay Eva. At makikita din po natin dito yung kanilang unang anak na lalaki at kung ilan ba ang kanilang maging anak ng mga anak na babae. At makikita din po natin dito si Enoch na hindi po nakaranas ng kamatayan. At mag-end po ang chapter na ito sa mga anak po ni Noah na si Shem, Ham at si Japheth. So nagpapakita po itong chapter na ito na talagang ang Diyos po ang lumikha ng mga tao. Sabihin mo nga ang Diyos. And He created us in His own image and likeness. At pinagpala niya nga po ang mga tao at binigyan niya po ng pangalan po ang Panginoon po ang gumawa niyan. Sabi nga po dito, this is the book of the genealogy of Adam. Po. Alam niyo po ba ang ibig sabihin po ng Adam sa Hebrew word po ay ang ibig sabihin po nito ay man or tao. So lahat po pala tayo ay Adan. Ano po? Verse 1 sa Tagalog po, ito ang kasaysayan na isinulat tungkol sa pamilya ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kawangis niya. Nilikha niya ang lalaki at babae at binasbasan niya sila at tinawag na tao. Po. So talagang lahat nga po tayo ay Adan. Kasi nga po ang ibig sabihin po ng Adam in Hebrew word po ay tao. At makikita din po natin dito sa mga talatang ito na mortal po at sinful ang tao. Kaya nga po nangangailangan ang tao ng kaligtasan. Sabihin mo nga kaligtasan po. Nangangailangan po ang tao ng kaligtasan. Kasi kung babasahin nga po natin ito ng tuloy-tuloy, tulad na nga po ditong, sabi po dito sa verse 3, ng 130 taong gulang na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalanan niya itong Seth. Matapos isilang si Seth, nabuhay pa si Adan ng 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 930, hindi ko po alam ang Tagalog po ng 900 pag umanhin po.
Nang 105 taon gulang na si Seth, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enos. Matapos isilang si Enos, nabuhay pa si Seth ng 870 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 12. Ayun, kung tama nga po ang aking Tagalog. So makikita po natin dito na talagang nagkaroon po ng kamatayan ang tao, which is the consequence po ng kasalanan po na ginawa ni Eva at ni Adan. Po, na talagang ang realidad po ng buhay ng tao ay may kamatayan. Kaya naman mas na-appreciate natin yung ino-offer ng Panginoon sa John 3:16. Po ba sinasabi sa John 3:16? Po, that whoever believes in Jesus ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya nga tayong mga mananampalataya, no po, ang kamatayan po natin ay yung hanggang physical lang. Ito lang po. Pero tayo ay uuwi sa Panginoon. Kaya nga po napakahalaga ng isang tao ay kumikilala sa Panginoong Jesus. Kinikilala siya bilang Diyos at tagapagligtas at talagang Diyos siya. Ibig sabihin, nandun yung pagsunod sa Panginoon. Po. And makikita din po natin dito po sa atin pong pagbabasa po ng Genesis chapter 5 na talagang may hangganan po ang tao. Kaya nga mga tao, tayo po na nabubuhay pa ngayon, hanggat buhay po tayo ay patuloy na po tayong lumapit sa Panginoon. And then dito po sa verse 22 hanggang 24, sabi po dito, matapos isilang si Metusela, nabuhay pa si Enoch ng 300 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahong iyon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Sabihin mo nga, malapit ang relasyon sa Diyos. Nasa 365 taong gulang siya nang siya'y nawala dahil kinuha siya ng Diyos. Imagine, yung kasing pong from verse 3, no po, from verse 3 hanggang verse 19, makikita po natin na, yun nga po, isinilang, no po, and then nabuhay pa ng kung ilang daang taon at nagdagdagan pa ang anak, and then sasabihin din yung kung kailan siya namatay. Pero dito, ibang-iba kay Enoch. No po? Ibang-iba. Ibang-iba yung pagka-describe sa kanya. Nasabi din dito na specify mismo na malapit ang relasyon niya sa Diyos. No po? At nung siya ay nasa 365 taong gulang na, siya'y nawala dahil kinuha siya ng Diyos. Sabi nga po dito sa Hebreo 11 verses 5 to 6 na papunta po siya sa Hall of Faith. Ano po? Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Sabi mo nga, hindi nakaranas ng kamatayan. Pwede pala po ito, no? Na hindi makaranas ng physical death. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. No po? So talagang nagkaroon ng malalim na kaugnayan sa Panginoon itong si Enoch. At gano'n na lamang kataas ang kanyang pananampalataya. No po? Na talagang kinalugdan po siya ng ating Panginoon. Kasi hindi pwedeng malugod, it is very impossible na malugod ang tao, ang Diyos sa taong walang pananampalataya. Talagang ang kalulugdan lang ng Panginoon ay yung mga nagtitiwala sa Kanya, umaasa sa Kanya, nananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin ay talagang full pledge yung kaniyang
trust sa Panginoon. Po, talagang gano'n na lamang ang pag-asa niya sa Panginoon. At pwede din, no po, pwede din maranasan natin ito. Kasi hindi naman nagbabago ang Diyos. So isa pa po sa hindi nakaranas ng kamatayan ay si Prophet Elijah po, na kinuha siya po ng chariots of fire paakyat sa langit. Sabi po sa mga talata nga po sa 1 Samuel kung hindi po ako nagkakamali. Po. So, talagang makikita po yung pananampalataya, sabihin mo nga pananampalataya. Kaya nga kapatid, kaya nga tinawag tayong mga believers, mananampalataya. So nawa ay talagang naisa sa pamuhay po natin yung pananampalataya po natin sa ating Panginoon. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Galing, no po? Purihin ang Panginoon. So ang tanong, how can we walk with the Lord? Kasi makikita nga po natin sa buhay ni Enoch na hindi lang siya nabuhay. Hindi lang binanggit yung at siya'y nabuhay and then nagkaroon siya ng anak. No po? Hindi lang ganon, kundi sinabi he walked with God. Po talagang he has this personal relationship po sa ating Panginoon. Talagang gano'n na lamang ang pagsampalataya niya, ang pagtitiwala niya sa ating Panginoon. So ang question nga ngayon, how can we walk with the Lord? Una po, mababasa po natin sa Genesis 17 verse 1. Sabi po dito, nang 99 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay." Po. So una po sa lahat, kailangan po ang pagsunod sa Panginoon. Sabihin mo nga, pagsunod sa Panginoon. Yes po, syempre ito'y buong puso, no po, buong kaluluwa, buong lakas, buong pagkatao mong pagsunod sa Panginoon. At dapat iingatan po natin ang ating sarili na hindi magkasala. Hindi po natin sasadyaing magkasala. Ikalawa po, mababasa po natin sa Deuteronomy chapter 13 verse 4. Sabi dito, ang Panginoong Diyos lang ang dapat ninyong sundin at igalang. Tuparin ninyo ang kanyang mga utos at sundin niyo siya. Paglingkuran siya at manatili kayo sa kanya. Po. So pangalawa, dapat talaga yung katapatan sa Panginoon. Sabihin mo nga, katapatan sa Panginoon. Po, katapatan sa Panginoon. Ang Diyos lang dapat sa buhay mo. Ang Diyos lang dapat ang susundin mo at igagalang. Kasi mga kapatid, kapag unang-una sa lahat, nagawa natin ito sa Panginoon, magagawa na din natin ito ng totoo sa mga tao. Like for example, to our parents, di ba? We are to obey them. We are to respect them. Di po ba? So kung unang-una sa lahat, hindi mo nare-respeto ang Diyos, hindi mo na igagalang ang Diyos, imposibleng magawa mo ito sa iyong magulang. No po? Unang-una sa lahat, kapag hindi mo namamahal ang Panginoon, imposibleng magawa mo din ito sa tao. Kaya nga pinakauna sa lahat dapat ang Diyos. Para totoo din natin na nagagawa nga ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating nag-iisang asawa, sa ating mga anak, no po, at sa mga tao na niloloob ng Panginoon na makadaupang palad po natin. No po. Siyempre yung pagmamahal ni Kristo, papakita po natin sa kanila. Po. Kaya nga ito po yung pangalawa. Unang-una nga po, pagsunod sa Panginoon. Yung pledge mo sa Panginoon, devotion mo sa Panginoon. No po? Pangalawa po, dapat ang Panginoon lang talaga. No po? Ang dapat ninyong sundin at igalang. Tuparin ang utos, sundin siya, paglingkuran, at manatili sa Kanya. Talagang ang Panginoon na dapat ang buhay mo. Ikatlo po, Micah 6:8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh.
Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. No po? So ito po yung mga ginawa po ni Enoch. Kaya talagang nagbigay kaluguran siya sa Panginoon. He walked with God. Talagang dinesire niya yung dinedesire ng Panginoon para sa kanya. Hindi lang siya naging mabuti sa Panginoon, kundi naging mabuti din po siya sa kanyang kapwa. Kasi imposible din nga talaga. No po? Napaka-imposible na okay ka sa Panginoon tapos hindi ka okay sa ibang tao. Pero na lang kung yung taong yon ay talagang kahit anong gawin mo, galit sa'yo. May mga ganun po kasi. Na kahit ginagawan mo ng mabuti, nagagalit pa rin siya sa'yo. Pero na lang kung ganun yung taong yon. No po? Pero talagang pangkaraniwan naman talaga sa tao. No po? Lalo na dun sa mga hindi mananampalataya. Kasi napansin ko yan eh. Pag nginitian mo yung tao, ngingiti din siya sa'yo. No po? So talagang yung mga unbeliever, kung anong gawin sa kanila, yun din yung gagawin nila sa kanilang kapwa. Yun yung pangkaraniwan. No po? So talagang hindi lang tayo dapat mabuti sa mga believers o sa katulad nating mananampalataya. Dapat maging sa mga unbeliever, lalo na nga sa kanila. Para sila man din ay makakilala sa Panginoon. Para sila man din kilalanin nila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Purihin ang Panginoon. So maging makatarungan po tayo sa lahat ng bagay, patuloy nating mahalin ang ating kapwa at buong pagpapakumbaba nating sundin ang ipinag-uutos ng Panginoon. So sa tatlong verse na ito no po, na atin pong nailagay dito sa Genesis 17 verse 1, Deuteronomy 13 verse 4, at Micah chapter 6 verse 8, makikita natin na napakahalaga po talaga ng pagsunod sa Panginoon. Kasi ilang beses din sinabing sumunod ka. Diba? O tingnan niyo po, sumunod ka sa akin. Dito naman sa Deuteronomy 13:4, sundin niyo siya. Micah 6:8, sumunod ka sa iyong Diyos. O di ba? Talagang pinakauna sa lahat, number 1 po talaga ang pagsunod sa ating Panginoon. Kasi nga kung mahal natin ang Panginoon, talagang dapat sumusunod tayo sa Kanya. Kasi yun yung pagpapakita na talagang nagmamahal tayo kapag sinusunod natin ang Panginoon. And wala naman din siyang ipinag-uutos para sa ating ikasasama. Amen. Balik po tayo, verse 25. Si Metusela ay 187 taon nang maging anak niya si Lamech. Nabuhay pa si Metusela ng 782 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 969 na taon. Grabe po. At si Metusela po ang pinakamatandang tao na nabuhay na recorded. Imagine yung lifespan noon, no po. Talagang mahahaba ang kanilang mga buhay, no po. Kasi nga sa kinakain din po 'yan. Po, sa kinakain din talaga 'yan. And syempre, nung unang panahon, syempre sila yung mga unang tao before the flood, before the flood. So talagang perfect pa yung mundo. Syempre with sin na. Hindi ko sinasabing uh, walang kasalanan noon. Syempre may kasalanan na noon pero yung syempre perfect pa yung ozone layer. Andun pa talaga yung tawag dito, hindi pa siya sira nung time na yon. Syempre sila yung mga unang tao eh. Kasi yun nga, nakadepende din yan sa pinananahanan ng tao. Po kasi kung 'di ba katulad sa Japan, kaya ano po eh nandun ang ilan sa mga may tawag diyan eh sa bansa na wherein ang daming matatandang tao. Ano po kasi yung klima nila maganda, hindi sobrang init, hindi din sobrang lamig. Yung katamtaman lang, yung kaya talaga ng katawan ng tao. Ano po.
Di katulad dito sa atin, pag sinabing mainit, sobrang init talaga. At alam niyo po ba yung aircon, hindi rin siya maganda kasi kailangan napapagpawisan din yung tao. No po? Kaya kailangan talaga yung ano, yung natural yung hangin, no po, na sa inyong bahay. No po? Pero hindi ko man sinabing masama yung aircon. Ang sabi ko lang po, masama yung palagi kang naka-aircon kasi dapat napapagpawisan din yung tao. Ako po physically, salamat sa Panginoon. Nung ako'y nandun sa Apayao, ay naano ko talaga na lumakas ako, naramdaman ko. Naramdaman kong lumakas ako kasi hindi lang fresh air, kundi yung fresh din yung gulay, walang anumang chemical yung gulay. And yung manok doon, yung ano, native yung kanilang manok. And ayun nga, may walking din na nagaganap kasi naglalakad tayo doon. Po, so talagang lumakas ako. So ganon yung mga naging tawag dito, ganon yung kanilang pamumuhay noon. Siyempre, fresh air talaga. At yung kanilang kinakain, walang halong chemical. Kaya siguro talagang nabuhay ng mahahaba itong mga taong ito, no, nung unang panahon. Pero nasabi din naman sa, di ko lang po nailagay, sa salita ng Diyos, na ang tao ay talagang mabubuhay ng 70 years. At pwede pa hanggang 80 years. Kaya bonus na lang talaga kapag dumating pa sa 80 plus yung tao. Po, kaya salamat sa Panginoon sa mga mahal po natin sa buhay na nakaabot doon. Bonus na lang po talaga. Kaya patuloy nating i-appreciate, no po, na buhay pa tayo. And yes, patuloyan nga pong aliwin ng Panginoon ang ating Mama Len at ang kanyang pamilya, Mama Beng, at ang pamilya po ng ating pastor. At salamat din po sa Panginoon sa nawa ay patuloy ding i-provide ng Panginoon yung kanila pong mga pangangailangan pa at hanggang mamaya sa punta po nila sa Bicol. Purihin po ang ating Panginoon. An interesting note here is that Methuselah in Hebrew means he dies, there is a dart. Or he dies, there is a sending forth. Or simply something will come after he dies. Ang galing na po. Ibig sabihin pala ng Methuselah ay may mangyayari after niya mamatay. Kasi etong si Methuselah ay nabuhay nga po before the flood. Before the flood. Si Lamech naman ay 182 taon nang magkaroon ng anak. Sorry po, hindi po ako maalam sa Tagalog ng numbers. Sinabi niya mula sa lupang ito na isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Imagine, no po, talagang mahalaga po talaga ang mga pangalan ng mga anak. Po. Kasi ay pwedeng ito yung talagang lakaran niya all throughout dun sa life nung papangalanan. Po. Kaya wag po kayong basta-basta mga ano po, tawag dito, mga kadalagahan at kabinataan. Wag kapag kayo ay nag-asawa na, wag basta-basta magpapangalan na magbibigay ng pangalan ng anak po. Talagang ihingi ito ng karunungan sa Panginoon. Kasi mahalaga po talaga yung pangalan. So ang ibig sabihin pala ng Noah na po ay ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. So ang ibig sabihin po ng Noah is rest and comfort. Po, galing po siya sa Hebrew word na Noach and Nakam. Na nakita nga po natin mismo po sa character po ni Noah dito po sa Genesis. So Noah was a righteous man and his faith had made it to the hall of fame of the faithful. Mababasa nga po natin sa Hebreo chapter 11 verse 7 na gano'n na lamang po talaga
din ang pananampalataya ni Noah sa Panginoon. Pero pag binasa po natin itong Hebreo chapter 11, tao din po sila talaga na tulad natin. So ibig sabihin talagang pwede din tayong manampalataya. Amen. Ano po? Pwede din nating maipakita sa Panginoon yung talagang pagtitiwala natin sa Kanya na buong buo. Walang doubt. Ano po? So ang ganda po pala ng name na Noah, rest and comfort. Po, kaya po yun yung ipinangalan po ni Lamech sa kanyang anak. Kasi nga ay ano na po syempre nung time na ito ay talagang puro kasalanan na po ang mga tao. So magulo talaga, 'di ba? Kapag puro kasalanan na po ang katulad sa panahon natin ngayon, 'di ba? Puro patayan, wala na talagang magandang balita. Kaya nga salamat sa Lord at may magandang balita po sa atin, 'di ba? Yung pagkapanalo ng ating athlete. Salamat sa Panginoon. May good news pa din. Sa kabila ng maraming ah, maraming masasamang pangyayari sa buong mundo, ito po, ay may mga good news pa rin talaga. Salamat po sa Panginoon. Okay po. So, Lamech understood the curse of sin. He personally felt the burden of it. That's why he named his son Comfort and Rest. Po. So talagang sabi nga dito sa Roma 8:22-24, alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na, di ba? Lalo na tayong mga nanay, um, ang mahal na po talaga ng mga bilihin ngayon, no po. Kumain nga kami kahapon sa sabi ko sa asawa ko, dati yung 1,000 ang dami mo na talagang mabibili sa restaurant na ito. Pero ngayon, tatlo lang tayo pero halos maubos na natin yung amount na dati pwedeng pang-anim o hanggang pang-pitong tao. Dumaraing po tayo, no po, talagang mahirap po ang buhay. Kaya nga ako personally ay hanggang dalawa lang po talaga. Salamat sa Panginoon sa mga anak po. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na spiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Siyempre, may paglaban ka po kasi talaga na gagawin palagi. O sa pagising mo pa lang sa umaga, na po, maging sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, may mga interruption din dyan, di po ba? May mga news na bigla na lang, kang mababalitaan po. So talagang may mga testings, may mga trials, di ba? May mga pagkakasakit, may mga problema, may mga pagsubok. Ilan po yan sa mga pagtitiis po na talagang kinakaharap po natin na mga dapat nating pagtiisan. Mga taong hindi kaibig-ibig, di ba? Hindi natin sila pwedeng gantihan. Dahil ang sabi sa Biblia, gantihan mo ng mabuti ang masama. Mga taong kumukutya sa atin, mga taong may made up ng story about us. Di po ba? Mga kasinungalingan, mga taong nag-iisip sa atin ng masama. Hindi po kasi tayo exempted sa mga iyan, mga kapatid. No po? At ito yung talagang dinadaing natin na kailan kaya darating ang Panginoon? Kailan kaya yung kanyang ikalawang pagbabalik? Yung kanyang second coming, yun kasi yung hinihintay natin. Pero sabi nga to 24, ligtas na tayo. Sabihin mo nga, ligtas na ako. Kung alam mo na tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at dinodiyos mo siya sa buhay mo, ligtas ka na kapatid. At naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasan ito. Siyempre magiging ganap lang ito kasi kapag talagang nakita na natin ng mukhaan ang ating Panginoon. Yes, ligtas ka na kapatid. Pero yung perfection ng or ganap na kaligtasan siyempre kapag kaharap mo ng Panginoon, ibig sabihin kapag talagang kapiling mo na ng Panginoon, no po? Hindi yung sa araw ng judgment. Kasi talagang makikita mo ang Panginoon No po? Yung sa araw ng paghatol. Pero yung mamamalagi ka na sa piling ng Panginoon, ibig sabihin talagang natanggap mo na yung eternal life.
po na ipinangako doon sa John 3:16. Kaya kapatid, sabi nga dito, umasa tayo dahil wala pang inaasahan natin. Amen? Patuloy lang tayong umasa. Sabi nga, aasa pa ba tayo kung nariyan ang ating inaasahan? Po. Kaya kapatid, kapit lang po sa Panginoon. Magpatuloy lang sa Panginoon dahil sabi nga po dito ng ating Panginoong Jesus, John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Kaya nga kahit, yes, dumadaing na ang mahal ng bilihin, pero meron tayong kapayapaan. Bakit po? Sabi nga, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So take note na pagtagumpayan, past tense, Big sabihin, talagang matagal nang nagtagumpay ang ating Panginoon. And yes, matagal naman na talaga siyang nagtagumpay. Po? Kaya po, higit pa din tayo sa mapagtagumpay kung una sa lahat nga po ay susunod tayo sa Panginoon. Susundin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Po? And yes, hindi mo naman talaga masusunod ang Panginoon kung hindi mo siya mahal. Kalawa po ay talagang ang Panginoon lang. Po? Talagang 100% ang katapatan, ang loyalty mo sa Panginoon. Walang iba. Po? Ikatlo ay talagang isa sa pamuhay po natin. Po? Ang ating pagiging makadiyos. Po? Magiging makatarungan tayo. Mamahalin din natin even yung mga hindi kaibig-ibig. At tuloy-tuloy po tayong susunod sa Panginoon. Amen? Po? Mararanasan natin to, mga kapatid. Yung katagumpayan po, purihin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Dito po sa Genesis chapter 5 na talagang nagbigay encouragement sa atin upang patuloyan po tayong magpatuloy sa pagkatawag po ng Panginoon sa atin. So dito po basahin ko po itong verse 32, ng 500 taong gulang na si Noe. Imagine, 500 years old na siya. Isinilang ang mga anak niyang lalaki na sina Shem, Ham, at Japheth. Ang tagal din po na pinaghintay niya na mabigyan siya ng Panginoon ng anak. Kaya nga mga kapatid, sa mga naghihintay po ng regalo ng Panginoon, sa mga mag-asawa, po, darating din yan. Patuloyan lang maghintay sa Panginoon na ibigay sa inyo ng Panginoon yung mga regalong supling ng Panginoon para sa inyong mag-asawa. Again, excited tayo sa pagdating ni Baby Emmanuel para sa ating couple na para sa mag-asawang Hazel at Christian. At Mama Len, ano po bang pangalan? Dapat may pangalan na Mama Len. Ano po? Anong pangalan po ng inyong firstborn ng Kuya Ronnie? Yan. Mag-pray na po kayo. Ano po? Salamat po sa Panginoon. And yes, patuloy lang pong maghintay po talaga sa Panginoon. Kasi mas alam niya po yung makakabuti po para sa ating lahat. Amen? Papuri po sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po na minsan pa po ay napag-aralan po namin yung pinagmulang lahi po ng tao. Salamat po, kitang-kita po namin ang kahabagan mo po sa buhay po ng tao. Kitang-kita namin ang kaligtasan mo po na ino-offer sa buhay po ng tao. Maraming salamat po, aming Panginoon, na hanggang ngayon ay nararanasan namin ang kagandahang loob mo po sa aming mga buhay. Na kahit nasa kabila ng mga pagtitiis, mga problema, mga pagsubok, mga hinagpis, mga pagdaing namin, Panginoon, sobrang init and yung sobrang ulan din po, mga sitwasyon
na pinagdadaanan namin yung pag-uwi ng mga mahal namin sa buhay sa iyo. Pero salamat po, may mga natitira pa kami na mahal sa buhay na pwede pa rin naming pagtuunan ng pagmamahal po, Panginoon. Salamat po sa patuloy pag-comfort mo po sa aming Papay. Lord, we remember Papay. Continue to be with him, Lord. Hindi po namin batid kung gaano po kalungkot ang Papay sa pagkawala po ng mamay. Pero salamat po, aming Panginoon, sa patuloy mo pong pag-comfort sa aming Papay, sa patuloy mo pong pagpapalakas sa Kanya, pagpapatatag sa Kanya, Panginoon. At nawa po ay talagang patuloy siyang mabuhay para sa iyo, aming Panginoon. Salamat po, mahal mo po ang mga balo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Mahal mo ang mga balo, maging si Mamang, Panginoon, si Daddy, si Ate Irene, ang aming Mami Elma. Salamat po, Panginoon. Ang aming kapatid na ang mga balong ito, Panginoon, ang aming Nanay Lemia. Salamat, Panginoon. Napatuloyan mo silang pinapatatag at pinapalakas, Panginoon. Na talagang ikaw ang kanilang sandigan at kasiyahan, kapayapaan sa buhay na ito. Salamat din po sa buhay po ng Mama Len, Kuya Ronnie, ang kanyang mga mahal sa buhay. Mama Beng at ang kanyang mga mahal sa buhay. Pastor Lito at ang kanyang mga mahal sa buhay. Continue to comfort them, Lord God. At salamat po sa patuloy provision mo po sa mga pangailangan at kakailanganin pa po nila. At salamat po sa patuloy paglingap po at pag-ingat sa kanilang pagpunta po sa Bicol. At salamat din po, Panginoon, sa patuloy mo pong pagsama sa mga kapatiran po sa Miracle of Life. Salamat po sa buhay po ng aming Ate Rosel at ang kanyang buong pamilya. Aming Teacher Bell at ang kanyang buong pamilya, maging ang aming kapatid na Hazel at Christian at ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po sa patuliyang pagtugon mo po sa pangangailangan ng Mama Lilia at ang mga mahal pa po sa buhay. Salamat din po sa patuloy paglinga po sa aming Ate Elena sa kanyang pagbubuntis at sa nalalapit niya pong panganganak. Salamat, Panginoon, sa provision mo po dito. Salamat po sa buhay ng Kuya Randy at ng kanilang mga anak. Salamat din po sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Salamat po sa buhay ng Ninang Cynthia. Patuloy mo siyang paghimalaan. Tuloy din po ang Ninong Darius at ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat din po sa buhay ni Bok, ni Hede at ang kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, salamat din po sa buhay po ng Nanay Vicky at ng kanyang mga mahal sa buhay, Nanay Vilma at ang kanyang mga mahal sa buhay. Salamat din po sa mga mahal po namin sa buhay. And yes, we also remember Nanay Nelia, Lord. Salamat po sa patuloy pag-comfort mo din po sa Nanay Nelia at sa mga mahal po namin sa buhay, Panginoon. Salamat po, aming Panginoon. Salamat din po sa buhay po ng aming kapatid na Crazy at ang kanyang mga mahal sa buhay, ng aming kapatid na at ang kanyang mga mahal sa buhay, aming Mami Alma at ang kanyang mga mahal sa buhay, maging ang Nanay Lorna. Sa patuloy pag-comfort mo din po sa mag-asawang CJ at Onay, sa pagkawala po ng kanilang twin. Salamat, Panginoon, patuloy mo silang comfort at salamat din po sa nalalapit na ika-1 taon ni Cassie. Salamat, Panginoon. Salamat din po sa buhay po ng Tatay Uming at ng kanilang mga iba pa pong mga anak, mga apo at manugang. Salamat din po aming Panginoon sa buhay po at sa patuloy himala mo po sa Nanay Lemia, Lord. Salamat po sa patuloy mo din pong pagbibigay po ng kanyang mga pangailangan sa pang-araw-araw. Salamat din po, Panginoon, sa buhay po ng aming Ate LP, ng Kuya Ogie, at ng kanilang mga anak, especially si Baby, Panginoon. Patuloy mo pong i-provide ang kanyang mga pangailangan, Panginoon. Salamat din po sa
buhay po ng aming si Joanna, Nanay Gloria at ang kanilang mga mahal sa buhay, maging ni Lovely at ang kanyang mga mahal sa buhay at ang Tatay Radi at ang patuloy himala mo po sa mga mata ng Nanay Lorna, maging kay Michael at kay Pretty. Salamat din po sa lahat po ng mga kapatiran from Apayao, mga kapastoran. Salamat din po sa bumubuo po ng CPLI. Salamat po sa mga batch po na na nag-undergo po ng 7x7. Patuloy ang maging pagpapala po ito sa kanila. At salamat din po sa patuloy ang pagmamahal po nila sa iyo para po patuloy ang maging effective po sa pagdidisipulo at sa mga dinidisipulo. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga nakakapanood, ang aming kapatid na Narly. Salamat Panginoon sa patuloy ang pagtugon mo din po sa kanyang anumang pangangailangan. Salamat po din sa patuloy ang paglinga po at pag-iingat sa daddy habang siya ay nasa Japan, maging mga kapatiran po, patuloy mo pong hipuin ang kanilang mga puso. Patuloyan silang maging matapat sa iyo, maging aming Pastor Danny. Salamat, Panginoon. Ang aming Pastor Goody, salamat po at sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, we remember all the missionaries here and abroad, all the evangelists, all the pastors, the teachers, your prophets, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy ang gumagawa po para sa iyong umbasan. We are so excited, Panginoon, sa ikalawang mong pagbabalik. Pero habang hinihintay namin yon, nawa ay magawa po talaga namin yung ipinapagawa mo lang, Panginoon. Maraming salamat po, and even yung mga hindi ko po nabanggit na mga pangalan, kilalang kilala mo po silang lahat. Alam mo po, Panginoon, yung patuloy ang nakakasubaybay ng live na ito. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay na patuloyan pong itinatalaga nila sa iyo. Ikaw po ang maghari sa aming buhay, sa aming tahanan, sa buong araw na ito. Sa iyo palagi ang papuri, pagsamba, at tanging parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niya po sa ating lahat. Yes, purihin po ang Panginoon sa buhay po ng ating daddy at ng mga mahal ko sa buhay, ng Nanay Nelia at ng buong angkan po. At salamat din po sa buhay po ng ating Nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Uming, ng inyo pong mga anak at mga apo. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Hazel at Christian. Patuloy mangyari ang kalooban ng Panginoon sa inyong mga buhay. At salamat din sa buhay inyong mag-asawa at maging sa kaligtasan ng mga mahal mo po sa buhay na wala pa pong tamang kaugnayan sa Panginoon. Salamat din po sa buhay po ng ating Ate LP, Kuya Ogie. Loobin po ng Lord na magkita-kita po tayo mamayang hapon at 4 p.m. At salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Rosel at ng kanyang mga mahal sa buhay, Pastor Dito, at ng pong mga mahal sa buhay. And yes, salamat din po sa buhay ng ating kapatid na Irene at ng inyo pong mga anak, maging ng Sir Bob at ang kanyang buong pamilya. Salamat din po sa buhay ng Nanay Vicky at ng mga mahal mo po sa buhay, ng ating si Lovely at ng kanyang mga mahal sa buhay, at ang Tati Rading, ang Nanay Lorna, si Lovely at si si Michael at si Pretty. Salamat din po sa buhay po ng ating Mama Len, Mama Beng, and the rest of the family. Salamat sa Panginoon, patuloy kayong i-comfort ng ating Diyos na nagbibigay kalinga sa kanyang mga anak. Salamat din sa buhay po ng mga mahal po sa buhay na kasama niyo po ngayon. At salamat din po sa mga mahal sa buhay na nasa Bicol. Patuloy din silang i-comfort ng Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating si Joanna Fegallardo. Mare, maraming salamat sa buhay mo, sa buhay ng Nanay Gloria. Loobin din ng Lord na magkita-kita tayo mamayang gabi at 7 p.m. Salamat din po sa buhay po ng ating Kuya Bernie
ng mga kapatiran from Apayao, ng ating Pastora Rose Libres, ng aming kapatid na Narligat Maitan, Pastor Jerry Villenia, and kapatid na Justoni Teklim. Ayan, maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong mga buhay, sa bumubuo po ng Miracle of Life family, at sa mga kapatiran nga po from Apayao, lobby ng Lord na magkita-kita po tayong muli sa January, at salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Elena, Kuya Randy at ng kanilang mga anak, ang ating tawag dito. Yes, ang ninong at ninang, maging ang kanilang mga anak. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng lahat po ng kapatiran. Purihin po ang Panginoon. Everyday po ang live, ang ating morning online Bible study at 7:30 a.m. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.